Pinababawi ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang utos ng dating Ombudsman na huwag ilabas ang salin o yung tala ng mga yaman ng ilang matataas na opisyal kung wala silang permiso. Kung sakali may sasapubliko na ang salin ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Moro. Unang araw sa opisina ng ikapitong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla at sa simula ng 7 taon niyang termino, isa sa mga una niyang gagawin ang pagbawi sa isang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 nang pinalitang si Samuel Martires. Sa utos kasing yan ni Martires na isang Duterte appointee, ipinagbawal ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung walang permiso ng may-ari nito. Sa Ombudsman Central Office pa naman isinusumite ang SALN o tala ng mga yaman at utang ng mga pangulo, pangalawang pangulo at mga pinuno at miyembro ng mga Constitutional Office, Ombudsman at mga deputies nito. Pero sa pagbaliktad ni Remulla sa dating patakaran ni Martires, mabubungkal na mga SALN na hawak nito na mula pa taong 2015. Ibig sabihin kasama dyan ang mga salin ni Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng publiko. I'm opening a can of worms, but so be it. Why not? Ano yun eh, public information na nga yun eh, nahanap natin eh. We talk about transparency, let's go all the way. PBBM, Oo, kasama kami dyan, kasama kami lahat dyan. Vice President. Ano lang may re-redact lang tayo, syempre may mga privacy matters. Sa susunod na linggo na maglalabas ng memorandum si Ombudsman Remulla para ipatupad ang kanyang pulisiya na buksan ng salin sa publiko.